Panibagong dessert na naman ito ang i-share ko sa inyo na siguradong makakaipon ka ng 85,000. Oo, kahit na 11 pieces lang mabenta mo kada araw. Legit yun, oo, kaya nga maraming kumikita o lumalago o yumayaman sa pagnenegosyo, lalo sa pagkain. Ayan, pagkatapos mong ihanda yung containers natin, eto, maglagay ka na ng 24 grams ng buko jelly powder sa isang lutuan. Kahit anong lutuan, oo, basta pwede yan, basta maluluto mo yan. Kahit ano rin panghalo, pwede. Sunod, ilagay na natin yung 4 na kutsara ng all-purpose flour. Mas okay gamitin ang harina kaysa sa cornstarch ha, kasi ang cornstarch may naiiwang lasa eh. Basta, malalaman nyo kung ano ibig ko sabihin kung itatry nyo. Sa tubig, 500 ml o kaya 2.5 cups. Kung cups ang gagamitin nyo. Tapos haluin nyo lang maigi hanggang sa malusaw yung dry ingredients natin. Unti-unti ang lagay ng tubig para siguradong malulusaw nyo ng maigi yung mga dry ingredients. Tapos saka mo ilagay yung 360 ml ng evaporated milk. Kapag nailagay mo na yung evap, sunod niyan pwede mo nang sindihan yung kalan. Oo, tapos diretso na lang sa paghalo. Huwag kang hihinto. Oo, ganyan. Ayan o. Huwag kang hinto sa paghalo, ha? Kasi pwedeng mamuo yung ilalim tapos yung ibabaw hilaw pa. Ganun. Basta lutuin mo lang yan hanggang sa lumapot. Kapag sa tingin mo medyo malapot-lapot na, tapos kapag tinulo mo sa kamay mo yung mixture, ayan katulad niyan, ayan pagka ganyan at namuo, ibig sabihin okay na yan, ihango mo na agad, patay mo yung apoy, tapos pwede mo na agad-agad yung isalin sa mga containers na hinanda mo. Kung anong containers yung gusto mong gamitin, yun ang gamitin mo ha. Kung ano sa tingin mo yung mga kamura ka, kung ano sa tingin mo mas bebenta. Oo, yun ang gamitin mo container. Oo, minsan kasi sa presentable, nagiging mabenta. Siyempre, dapat, masarap din yung laman, di ba? Pagkatapos mong isalin, itabi mo lang yon, mga ilang minuto lang naman, o second siguro. Basta pagkatas mong haluin tong all-purpose cream. 250 ml yung all-purpose cream natin, malamig, kaya ganyan buo. Tapos 2 teaspoon ng, yema spread. Palaman yan eh. Oo, naubusan ng condensed milk, kaya yan ang ginamit ko. Haluin mo lang yan, mano-mano, kung wala kang electric mixer, ha. Next nyan, ihanda ulit natin tong, gelatin. Soft gelatin to, hindi to yung basta gelatin lang na nabibili mo sa labas. Basta soft. Tapos, ayan, yung cream mixture natin, kaya natin impla, ayan, ilagay mo lang sa ibabaw. Pang second layer siya, parang pang toppings, ganun. Oo. Kailangan bago mo ilagay yun sa ibabaw, dapat malamig na yung yung gelatin mo ha. Pero, sa video na to, kung mapapansin nyo, parang nalulusaw yung natin. Yung cream mixture kasi mainit-init pa. Maligam-gam pa. Oo, kasi nagmamadali kasi ko eh. Oo, minamadali ko tong gawa na to eh. Pero, at least sinabi ko naman sa inyo, diba? Ay, yung pinaka-toppings na sauce na nilagay ko, yema spread ulit yan ha. Depende sa dami ng gusto mo ang ilagay mo. Tapos, yung pinaka-toppings natin talaga, etong kalahating jar o kalahating garapon lang ng green kaong. Tapos, ihatiin mo lang sa 11 servings. Kalahati lang ng garapon ang magagamit hindi mo mauubos yun. Kaya, magagamit pa yung sa second set mo. Oo. Sigurado naman itong 11 pieces na to mauubos agad-agad dyan eh. Saglit lang. Baka 3 tao lang makaubos niyan eh. Masarap talaga to, promise. Tapos lalo na pagkagaling sa rep, kakainin mo. Kailangan i-rep mo to ha, at least 2 hours o kaya higit pa. Basta kung wala pang bumibili, ilagay mo lang sa rep para mas maging smooth. Huwag sa freezer, basta sa rep lang. Kasi mas nagiging smooth yung texture nito kung malamig. Oo. Ayan, kung gusto mo subukan to, okay na curious ka lang sa lasa, nandito nilistahan na recipe tsaka costing. Ayan, pangalan recipe natin, creamy soft gelatin kaong. Ayan yung costing. Sige na, goodbye, good luck. Love you.